Magandang araw. Pag-uusapan po natin ang gustong mangyari po ng mga miyembro ng prosecutors ng House of Representatives versus impeachment ni Vice President Sara na pababain po ang threshold para po sa bobotong mga senador sa impeachment ng ating Vice Presidente. At ganoon din, isama natin itong baklang abogadong maingay na propagandistang sinungaling na pinasuspindi ng Supreme Court. Hindi makamove on, gusto pang idamay yung ating Vice Presidente. So kung bago lang kayo, palike naman, subscribe, papalo po dito sa ating social media platform. Kinarmangane, pinasuspindi po ng Supreme Court ang baklang abogadong dilawan na si Jesus Palces. So ex-attorney Jesus Palces na ngayon ang kanyang pangalan dahil suspindido ito ng 1 taon dahil sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Alam nyo mga kababayan natin, hindi lang ito dilawan eh. Ito ngayon kasi ay nag-aabogado na rin kay Martin Romualdez at lahat ng mga buaya sa Kongreso at pati na rin kay Bongbong Marcos. Basta't masiraan niya lang po yung ating Vice Presidente. Kaya ang nabasa natin sa comment section, buti nga sa'yo, karma nga sa'yo, dahil numero 1 ka sa napakasinungaling. Napakapal kasi ng mukha nitong baklitang ito, mga kababayan natin. Kaya nga naman, no, nasupalpal din ito ni Attorney Edward Chico patungkol po sa change of leadership sa Senado. Dahil pinagyayabang niya kasi na si Gatchalian na daw po ang nirecognize na acting Senate President, nirecognize daw ng Malacanang, nirecognize daw ng Kongreso, nirecognize daw ng ilang mga legal luminaries. Kaya ang sabi po ni Attorney Edward Chico, so ibig mong sabihin, pag nire-recognize ka ng Malacanang, ikaw na ang valid. Di ba? Kasi pinagmamalabang niya eh. Pinagmamayabang niya na ito daw ay nire-recognize ng Malacanang. Kasi nga, napakasinungaling. Ang lakas nga magpakalat ng fake news eh. Ang lakas mang-asar. Pero hindi naman naaasar sa kanya yung mga DDS. Pero kapansin-pansin kasi, yung kanyang mga kasinungalingan. O ito pa, that's basically what you are trying to say. Anong legal basis doon? Kasi, ang alam ko, dapat Korte Suprema pa rin ang magdidesisyon. Kasi nga, hindi talaga pwede ang 12 na quorum. So, dahil questionably, at may legal sila na pinagbabasihan, kahit komplikado naman sa mga pangyayari ngayon, ay pilit pa rin kasi pinipilit ng grupo ni Gatchalian na sila po yung legal. At ito rin ang yayabang ng suspendidong abogadong si Palces. So, yan ang kanyang pinagmamayabang. Kasi nga, galit din ito kay Cayetano dahil maka-Duterte nga. So, lahat na kalyado ng Duterte at si Vice President Sara, ginagawa nito ng mga isyo at kasinungalingan. Kaya yung kanyang pagkasuspindi, okay na yon. At least, no, baka magdahan-dahan siya ngayon. Medyo kabahan na po siya. Baka yung 1-year suspension niya sa kanyang pagiging abogado, baka mauulit yan. O baka next time is madisbar na ito. Mantakin mo, pati yung Chief of Staff ni Senator Robin Padilla, no? Ginawa niya ng kwento na tumulong daw sa pagtakas ni Bato. And then si Toby Chanco, ginawa niya rin ng kasinungalingan. Kaya nag-file si Toby Chanco ng mahigit 30 na cyber libel cases laban dito kay Attorney Jesus Palces. So napakarami po yung hinaharap nitong reklamo dahil sa pagiging sinungaling nito. May nabasa pa nga ako sa comment section, baka daw nasa payroll ng Malacanang ang baklang ito. Pero ang identity niya talaga is dilawan. Mama niya daw si Lini. After nitong suspension ni Attorney Palces, abay mga kababayan, so pinag-iinitan na naman yung ating Vice Presidente. Pinag-iinitan na naman si Vice President Sara dahil kung siya daw po ay isang abogado ay pinasuspindi ng Supreme Court, bakit hindi daw si Vice President Sara na nagbanta daw kay Bongbong Marcos? Tandaan natin mga kababayan, iba po
yung nangyari kung bakit nabitawan po ni Vice President Sara yung mga ganitong klaseng sinasabi nilang pagbabanta na may kondisyon. So hindi po gagawin ng ating Vice Presidente yon, ulitin natin, kung wala pong masamang mangyayari sa kanya. Kumbaga, ito po ay binalaan niya lang yung mga demonyo na nakatira sa Malacanang. Dahil suspendido na nga yung baklang ito, wala na po siyang mahanap na ibang paraan para maibalik na naman or babalik ta rin na naman or mandamay na naman, kundi pangalanan na naman yung ating Vice Presidente. So walang kadala-dala po yung baklang ito. Pinasuspindi na nga ng Supreme Court. So abay ng damay pa. Yun po yung style ng mga dilawan. Sila yung may kasalanan. Ito rin yung style ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Sila yung may kasalanan. Sila yung gumawa ng anomalya dahil nadali sila, pabaliktarin nila at iba to po sa mga Duterte. Ang tanong, may naniniwala pa ba sa mga propagandistang ito? Wala na. Sila-sila na lang yung nag-uutuan dahil pareho po sila ng mga propagandista at takot na maupo po yung ating Vice Presidente. Ito na nga, gustong bawasan ng mga miyembro ng prosecutors versus impeachment ni Vice President Sara yung threshold ng mga senador na boboto. So kung 24 dahil hindi daw available, dahil nakakulong si Jinggoy, wala si Bato, so may mga nakikita pa silang posibilidad na may mga susunod pa na makukulong dahil marami ngayong nakakasuhan, ay gusto nilang i-rekomenda na bawasan ang threshold ng mga senators. So ganito po sila kadesperado ngayon para ma-impeach yung ating Vice Presidente. At ang mga putya, walang araw na hindi po sila nagpapatawag ng media press con. Siyempre, yung mga bayaran ng mga media, nakasabwat po nila sa propaganda, siyempre always present yan. At nakikita natin ngayon ito yung sinasabi natin na kahit walang tsansa na ma-impeach sila si VP Sara, tuloy-tuloy silang nag-iingay. Ito po yung style ng kanilang propaganda. Mag-ingay na mag-ingay hanggang malason ang kaisipan ng ordinaryong Pilipino. Ito pakinggan nyo mga kababayan po natin. Si Luistro. Tandaan natin si Luistro at yung mga kasama niya, di umano'y kasama sa tumanggap ng mga maleta. At napakalaki po yung kanilang pakinabang nung si Martin Romualdez pa at si Saldico yung may hawak sa kaba ng bayan. Dahil nilaglag na si Saldico, nilaglag si Martin, ngayon kay Bongbong na siya kumakapit. Pakinggan natin to. Congresswoman Jinky, since this is also in the realm of possibilities, given na nasa 8 yung humaharap ng kaso, if one more senator is arrested or is subjected to an arrest warrant, the count would be reduced to 21. So in your legal opinion, if that happens, could the conviction threshold be further reduced to 14? Because 2/3 of 21 is 14. What my position is to apply the doctrine in Avellino, no? So ang test natin, are they still within the coercive power of the Senate? If the answer is no, then the number should be reduced To 14. to 14. Okay. So ganyan po sila kadesperado, no? Maghahanap talaga sila ng rason para mabawasan lang yung bilang or threshold ng papabor sa impeachment ng ating Vice Presidente. Ganyan po sila kadesperado. So, bending talo. O wala silang pinag-iba sa mga tulpo. For the threshold, For the threshold. 21 for the baseline. Yes, opo. And since nandito na rin si Congresswoman Bell, is that also an opinion that you subscribe to? Kasi sinabi kanina ni, I think, Kong Zia, na parang iba-iba syempre yung opinion ng prosecutors and it's not yet pag-uusapan collectively. So, Congresswoman Bell, is that also an opinion that you subscribe to? Yes, it is an opinion I share with Chair Jinky. And why po? Ayop mga to. I share with Kong Jing. Okay po. Okay po. Again, we need a Senate that is functioning, and for all of the procedures that the Senate will be doing, we need senators who are able to do their job. And if So, tingnan nyo mga kababayan po natin. Lahat nga sila ay
kumbaga, may isip natin, mukhang kasabwat po sila sa mga nangyayari po ngayon sa mga senador na kaalyado po ng ating Vice Presidente. So, kumbaga, kasama sila sa mga plano kung ano po yung posibleng gawin ng administrasyong ito para talagang gusto nilang matanggal si VP Sara at mapatahimik yung mga taong kaalyado ng ating Vice Presidente. Tingnan mo, di ba? Ang bilis ng kanilang mga opinion. So, ngayon, nagsasabi na sila na dapat bawasan na yung threshold. At consistent po sila, kung napapansin nyo. Kung gaano sila ka-consistent, ganon din ang kanilang counterpart o kaalyado nila, kasabwat nila, na nasa Senado. O tingnan nyo, nagkapatawag ng special session si Bongbong Marcos. Diba? Pero sabi nga ni Lacson, sa nangyayaring gulo ngayon sa Senado, pwedeng hindi matuloy impeachment. Pero hindi naman tayo maniniwala dyan. Dahil yun ang kanilang numero 1 na priority ngayon. Yung impeachment ni VP Sara at matigil yung pagdinig po ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na mapigilan yung pagsalita ng mga marino, dating sundalo, ng mga testigo. Yun ngayon ang kanilang kinakatakutan. Kaya talagang todo effort po sila ngayon. At pati yung special session, minamadali po ni Bongbong Marcos. At yan po yung ating susunod na pag-uusapan. Maraming salamat.